nag-aaral ng salita ng Diyos ay para mabagong patuloy ang ating buhay. Education without transformation is a waste. Amen? May taga-DepEd tayo rito. Na-miss ko tong anak ko na to eh. Really, time flies. Ano po? Pakabilis ng panahon. Naalala ko itong anak ko na ito, nung unang na-meet ko, palagay ko siya ay grade 8. No, grade 8. Ngayon, ay nagtatrabaho na rin sa DepEd at meron na rin baby. Nag-i-static ako. Mutang ko. Hello. Baka makalimutan na naman ni Pastor. Hindi, anak, di ko nakalimutan. Ginawa ko talagang umpisa yun. Dahil hindi na, inunahan na ako ni EG Boy, lapit na lahat ng bata dito sa unahan. Miggy. Kung kailan ko naman tinawag, tsaka ka umalis. Hindi pa tapos, Miggy. Naman, nakatingin na naman si Mayor. Dali na po natin ang ating mga anak dito sa unahan. They need a lot of our prayers, consistent prayers. Not only during our corporate prayer, kung hindi sa araw-araw po ng kanilang buhay. Mas malaking challenge ang haharapin ng mga batang ito kaysa sa atin. Ibang-ibang mundo na ang kanilang haharapin kumpara po sa atin. Kaya kailangan po nila ng higit na mas matibay at tamang relasyon sa Panginoon. Kaya once again, iunat po natin ang ating mga kamay patungo dito sa buhay ng mga batang ito and let us pray for them. God, our Father, bilang magkakapatid sa ministeryong ito, O Diyos, kami po ay sama-samang nagpapakumbaba sa inyong harapan at itinataas po sa inyo ang buhay ng aming mga anak. Kayo po ang higit na nakakakilala sa kanila. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang nakaraan, ng kanilang kasalukuyan, at ng kanilang hinaharap. Patuloy po namin silang tinatalaga sa iyo. Ikaw ang mag-ingat sa kanila, ikaw ang magpala sa kanila, ikaw ang magturo sa kanila. At dalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang inyong gabay sa kanilang buhay, na sa kanilang paglaki, ay tunay nilang matagpuan ang isang tunay na relasyon sa iyo. Malapit na relasyon sa iyo. Na sa kanilang puso at isipan, ikaw ang tunay na magiging pinakamahalaga sa kanila. That, Lord God, they will find a life that have an intimate relationship with you. And Father, we pray that you protect them against the plans and the schemes of the enemy, na walang anumang gawa ng masama makapananaig sa kanilang buhay, Panginoon. Ingatan mo sila sa lahat ng oras. Ilayo niyo po sila sa anumang mga grabing sakit at karamdaman, Panginoon. At sa kanilang paglaki, ay magamit mo ang kanilang buhay, Panginoon, all throughout their lives. That you are to use them mightily for the greater glory of your name and for your purpose, O Lord. That they will also become blessings to their families, to their parents, and to our beloved country, the Philippines, Panginoon. We continually dedicate their lives to you. This is what we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige mga anak, akyat na muna tayo. So, anak, paki-pull out na nga yung aking PowerPoint dyan. Kanina, nabanggit ko na education
without transformation is a waste. Kapag tayo po ay patuloy natututo, pero walang nababago, sayang. Sayang po. As you all know, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na mamahala sa isang private school. Minsan, nung araw, nagkaroon kami ng estudyante, talagang yung bata ayaw mag-aral. Natatamad siyang mag-aral. Ayaw niyang pahalagahan masyado yung kanyang pag-aaral. Tapos, pinatawag namin yung magulang kasi ini-inform naman yung parents patungkol sa performance ng kanilang mga anak. Ang sabi nung magulang, pag hindi mo aayusin yung pag-aaral mo at parang wala rin namang mangyayari at nasasayang lang yung aming pagbabayad, ay ililipat na lang kita ng eskwelahan. Doon na ako sa hindi ako masyadong gagastos. Nasasayang ang aking ginagastos. Bakit? Hindi nagkakaroon ng pagkatuto. Ayaw pahalagahan. Naandoon na tinuturuan, but not all learnings are being absorbed. Kahit po yung nagme-mentor sa amin, no? At kahit po tayo dito sa church, if you can observe, iisahin naman ang napakinggan. O kami na lang, yung mga pastors na mini-mentor ni Bishop, iisa naman kami ng napapakinggan. Pero bakit iba-iba ng output? Amen? Iisang teaching ang natutunan. Pero bakit iba-iba ng response? Amen? Naalala ninyo yung parable of the sower? Yung naghasik ng binhi, tapos napapunta sa yung iba sa tabing daan, yung iba sa mabatong lupa, yung isa sa madamong lupa, yung isa sa matabang lupa. No? Tabing daan, mabato, madamo, mataba. Tingnan mo yung katabi mo. Aling kaya yan doon? Yung dun sa ang nire-represent kasi nito, yung salita ng Diyos, yun yung binhi na nahasik. Yun daw mga tao na ang katulad nila ay yung naghasik pero ang puso nila parang tabing daan. Dumating ang ibon, tinuka agad, kaya hindi tumubo. Ibig sabihin, madaling manakaw ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Madaling mawala. Alam niyo po, maaring ngayon, nakikinig ka, nandyan, nakatingin ka pa sa akin, pero po pwede na nag-update ka talaga ng profile pic. No? Isang beses, si Jedi, sabi ko, nagno-notes ka ba talaga? Patingin nga. Ayan o. Nagme-messenger ka lang yata. Pwedeng nakikinig ka ngayon at nakaupo dyan, iniisip mo kung ano na ang lulutuin pag-uwi. Alam niyo yon, yung salita ng Diyos dumating na pero hindi nabigyan ng halaga, madaling nananakaw. Lumilipas lang, dumadaan pero hindi tumatanim. Bakit? Nasa malayo ang isipan. Pangalawa, yung sinabi ron, yung napahasik sa mabato. Mabatong lupa. Ang sabi doon, ang nangyari sa binhi, tumanim, pero hindi, siyempre yung binhi, pag tumanim, kailangan mag-ugat para magbunga. Ngunit dahil mabato, sabi natin lahat, mabato, hindi inugatan. Narinig, ngunit dahil mabato, hindi inugatan.
Ito naman yung mga tao na full of pride. Amen? Na narinig yung salita, ngunit sinabi, hindi, wala naman diferensya sa akin eh. Wala, hindi naman ako ganyan. Mas defensive. Ano po? And because of pride, hindi mag-penetrate ang Word of God. Amen? Alam niyo po, isa sa pinakadelikadong kasalanan ang pride. Sabi mo sa katabi mo, pride. You know? Alam niyo po, yung pride, ganito, gano'ng katindi yan? Ang pride ang dahilan kung paano ang isang anghel naging demonyo. Tandaan po natin yan, ha? It is because of pride that the once angel became a devil, became a demon. Dahil sa pride, itong si Lucifer, na minsang anghel na nagliliwanag sa langit, ang naging dahilan para siya ay maging si Satanas. Amen? Kaya yan pong pride, kaya minsan, kaya hindi tayo matuto, kaya hindi tayo mabago, it's because of pride. Yung pangatlo naman, napatapon sa madamong lupa. Ibig sabihin, maraming talahib. Umugat din naman, kaya lang, alam niyo po ba doon sa mga magsasaka, yung mga nagtatanim, tinatanggalan nila ng damo minsan yung paligid. Bakit? Anong dahilan? Inaagawan no? Inaagawan ng nutrients. Kaya yung tanim, imbis na lumago, nababansot. Sabi mo sa katabi mo, nababansot. Ano? Nandun, kaya tayo minsan hindi makapag full-grown, matured Christian. Sabi, sino naman ito? Ito naman yung mga Kristiyano na nakarinig ng salita, patuloy pa rin naman sa Panginoon, kaya lang sakal-sakal ng maraming alalahanin sa buhay. Sakal-sakal ng maraming alalahanin. Ando naman ang puso sa Panginoon. Kaya lang, sobrang takot sa maraming alalahanin sa buhay. Sa pambayad sa kuryente, tubig, hindi na magawang unahin ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi na makapanalangin, hindi na makapag-cell group. Kasi bakit? Busy na busy. Amen? Busy na busy. Yan ang isang napaka-common na dahilan. Hindi lang common, pinakamadali. Ba't hindi ka nakapag-cell group? Ba't hindi ka nakapag-pray? Ba't di ka nakapag-mentoring? Ba't di ka nakakapag-devotion? Busy, pagod. Kaya, imbis na lumago yung kanyang relasyon sa Panginoon, nabansot. Amen? Kasi, ang mas inaalala ay ang maraming alalahanin sa buhay. Tapos huli, yun nga, yung matabang lupa. Ito yung narinig, sinikap masunod, magawa ang salita ng Diyos, kaya nagbunga ng mayaman. Amen? Sa umaga pong ito, sino dito, yung gusto mo, yung salita ng Diyos, yung epekto niya sa buhay mo, maging malago, mayaman, at mabunga. Say amen. So, dapat makikinig mabuti. No? Huwag mo na yung maraming alalahanin sa buhay. Alisin ang pride sa puso. Amen? Going back to the topic of prayer, sabi ko, alam nyo, itong topic of prayer, ang naituro sa akin, nitong month na to, as I meditate on it, ang naituro sa akin ng topic of prayer, humility. Kababaan. Kababaan ng loob. Bakit kababaan ng loob? Hindi kababaan ng loob sa kapwa, Kababaan ng loob sa Diyos. Amen? Nabanggit ko rito one time, nung nilalang ng Diyos ang lahat, paano ba nating, ano ang composition ng universe?
Ano-ano ang bumubuo sa universe? Sasabihin natin, planets, stars, and everything. Ang lahat po ay binubuo ng tatlong bagay. Lahat. No? Lahat. Number 1, space. Espasyo. Nung nilalang ng Diyos ang sanlibutan, kailangan may paglalagyan. Saan ilalagay? Sa space. Okay? Space, ang tinutukoy ko po hindi lamang outer space. Ang ibig sabihin ng space, espasyo. Ano hong nakalagay dito? Dito, ano nakalagay dyan? Anong nandyan ngayon? Merong nandyan? Hangin. No? Kailangan may paglagyan. Ngayon, yung espasyo ng hangin, inoccupy na nitong control. Okay? Space. So, number 1, ang kinreate ni Lord, merong space, espasyo. Susunod, na nila ginawa, matter. Ano ba yung matter? Angel? Ano nga yung matter? Ano yung 3 types of matter? Ano pa? Ano pa? Okay, solid, liquid, and gas. So, lahat ng mga nahawakan natin, yan yung mga solid na bagay. Then liquid, alam na natin yan, ano? So, God created space, God created matter. Susunod na kinreate ng Lord ay ang time. Okay? Kasi mangyayari dyan, kailan ginawa? Anong naunang ginawa? Sinong sumunod ginawa? So, merong factor ng time. Sabi natin lahat time. So, yung tatlong bagay na yan, time, space, and matter. Ngayon, nung kinreate yan, andun sa labas si Lord at napakalaki ng universe. Tama po ba? Napakalawak ng universe. Napaka-majestic ng universe. Napaka-amazing ng lahat ng nilalang ng Diyos. No? Alam niyo po ba na yung technology na mga na-create natin ngayon ay hangang-hanga na tayo sa maraming bagay. From cellphones to internet, sa lahat ng bagay na yan, it's so amazing. No? Sa food processing, sa transportation, hangang-hanga na tayo sa lahat ng bagay na yan. Pero lahat ng nilalang na yan ay hindi perfect. Lahat halos ng ginawa ng tao, merong kapalit na basura. Tama po ba? Laging merong waste product. Merong waste product. Ako nahihirapan sa iyo, Ano? Merong waste product, laging merong itatapon. Pero alam nyo po, sa creation, kiss mo na. Sa creation ng Panginoon, walang tapon. Yung life cycle, yung organism, no, lahat walang tapon eh. Lahat may pakinabang. Ngayon, bakit ko sinasabing ang naituro sa akin ng Panginoon as I study this topic of prayer is humility? Napakalawak ng universe, napakaganda ng mundo. Boracay, Palawan, nagalit na tuloy si Miggy. Gusto niya raw dito eh. No? Napakaganda ng mundo. Nagtatanong ako kay Sofia na nasa Iloilo ngayon. Magkano kaya ang magagastos pag yung aming mga teacher ay madala sa Boracay? Pastor, mga ganito po. Paano pag Palawan? Ay, nako, Pastor, pag nag-Coron ka, baka mas makakamura ka pa mag-Hong Kong kaysa mag-Coron. Sabi ko, ganon. Kasi bakit? Ang ganda. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda.
Alam mo, kapag nakakakita ka ng magagandang lugar, no, lalo na mga establishment, no? Isang beses, yung aming field trip provider, sabi sa akin, Pastor, sama ka sa akin. I-treat kita sa Okada. No? Gusto mo, bibigyan kita ng overnight stay. So, nagpunta ako sa Okada, o kaya doon sa City of Dreams. Yan, punta rin ako dyan. Tinignan, ganda. Sino kaya may-ari nito? Ano? How would you feel kung yung may-ari ng lugar ay bumaba sa kanyang opisina at winelcome ka at kinausap? Na, mga kapatid, i-ano natin, ano? Kaya ko napapansin lagi talaga si Lord kapag nagtuturo nung araw, nung nandito siya sa lupa, palagi siyang gumagamit ng parables na mauunawaan ng mga tao. Kung ano yung kanilang present time, magkukwento si Jesus. Katulad nun, yung parable of the sower. Ang paghahari ng Diyos, ang salita ng Diyos, ganito, parang ganito yan. Para maunawaan nila. Ikino-contextualize ni Lord their present time. And that is also what I'm trying to do now. Ilagay mo talaga yung sarili mo. Ito, nagtitrip sa Okada to, si Ate Dang. Sino ba yung mga sinama mo doon? Mga cell group mo? What if, sabihin ni Ate Dang, teka lang ha, dyan lang kayo. Tatawagan ko yung may-ari, pabababain ko. Okada, Japanese yan, no? Ang may-ari. What if bumaba? Tapos lumapit, kinausap, how would you feel? Mararamdaman mo ba na ano ka? Importante ka? Mararamdaman mong importante ka? Amen? Pag napapunta ka sa isang lugar, napakaganda, hinarap ka ng may-ari, makakaramdam ka ng great importance. Amen? Alam nyo, nitong nakalipas na eleksyon, ang dami kong na-meet na mga tao na halos makipag-away na, makipagkalimutan na sa kani-kanilang pamilya dahil sa kani-kanilang sinusuportahang politiko. Grabe ang support. Grabe makipag-away sa Facebook. Dahil sa kanilang sinusuportahang politician. Hindi ko minamasama. Kaya lang, ganito yan ha, pakinggan natin mabuti. Naalala niyo yung sinabi ko yung may-ari na hinarap yung bisita? Pagpapakita yun ng pagpapahalaga. Ngayon, tayo rin naman, meron tayong pagpapahalaga na nilagay doon sa mga manok-manok natin sa politiko, sa politika. Amen? Ngayon, yung iba sa atin, sobra-sobra ang kanilang devotion. Sabi natin lahat, devotion. Sobra yung sampalataya. Uma-absent sa trabaho, nakikipag-away sa social media, nakikipag-away ng personal, dahil sa kanilang suporta. Na akala mo, the politicians that you are supporting, aalagaan yung buhay mo, susuportahan ka, pakakainin ka, poproteksyonan ka hanggang dulo. Yung iba, pinangakuan ng trabaho. Anong trabaho naman yung nakuha? Magkano naman ang sweldo? Mga kapatid, huwag po natin iasa ang ating buhay sa politiko. Number 1, iasa mo ang buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, sa sarili mo. Amen?
Una sa Panginoon, pangalawa sa sarili mo. Malayo-layo pa yung gobyerno. Wala ho tayong kontrol dyan. Ang tanging kontrol mo dyan, yung isang boto na kaya mong gawin. Binenta mo pa ng 500, tinamaan ka ng magaling. Tapos sasabihin mo, ano ba naman tong Pilipinas? Ba't ko sinasabi yun? Bakit ganun na lang yung pagsuporta natin doon sa politiko? Kasi alam mo, minsan, ganito ka na-touch ha. Nung dumating yung politician, syempre, sikat na sikat, ganyan, ang dami, may nakapinapayungan. Tapos nung nakita ka, ikaw ay kinamayan. Hello po, kamusta na? Merong isang construction worker na pinakilala sa akin yung isang kakilala kong pastor. Kasi meron akong binanggit about political strategy. Sabi ko, yung ginagawa ng mga politiko minsan, nauupo sa lamesa, sasama, kakain, titikman yung pagkain mo. Style yun. Style yun. Pag ginawa mo kasi yun, mahihipo mo yung puso ng tao. Sabi ngayon nung kausap kong pastor, ay oo nga. Kasi yung isa sa cell member ko, construction worker, ay di dumating ngayon tong si congressman. Kumakain yung mga construction worker, kumakain, lunch break. Dumating. Yan ang masarap. Umupo. Pwede ba pengin ito? Pengin rin yan. Nakakita ng mga construction worker, si congressman, umupo, nagkamay, nakisaw-saw sa sawsawan namin. Ibang klase talaga. Naramdaman mo, pinahalagahan ka. Kaya yung iba, ipaglalaban na ng matindi yun. Pero yung Diyos na bumuhay sa'yo, mula kapanganakan hanggang sa oras na ito, hindi mo maipaglaban ng ganon. May mga ilang tao na wala ng trabaho dahil sa pagsuporta sa politiko. Nag-resign nung eleksyon para makapag-full support. O nung tapos na yung eleksyon, nasan ka? Kamusta buhay mo? Pero yung Diyos na nangangalaga sa iyo mula noon hanggang ngayon, nasaan ka rin? Nasaan ka rin? Ang nakakalungkot, tayo sobra yung pagpapahalaga natin to these political leaders. Ang nakakalungkot din naman, on the other side, hindi mo ma-realize gaano ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo. Na sa isang panalangin, papakinggan ka. Ngayon, tapos na yung eleksyon. Makipag-appointment ka kung madaling hanapin. Madaling lumapit. Hindi na. Pero yung Diyos na nagpapala sa iyo, nag-iingat sa iyo, mula pa noon hanggang ngayon, ikaw pa ang tamad na tamad lumapit sa panalangin. Amen? Kaya mga kapatid, sipag-sipagan naman nating mag-pray. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sipagan mo naman. Naalala ko yung kwento ko noong first Sunday. Sino dito ang mga may mahal sa buhay na OFW? Taas ang kamay. Ako, alam ko ang buhay ng anak ng OFW sapagkat I think, 3 to 4 years old ang aking tatay. 3 to 4 years old ako, Ngayon, 43 na ako. Nag-a-abroad pa rin ang tatay. Ang papa ko. 40 years. Pabalik-balik sa abroad. No? Alam ko na po ang buhay ng pamilya ng OFW. Ngayon, ito yung nakakalungkot.
Although, ito'y biro ng tatay ko tong kwento na to. Biro lang niya to. Birong medyo true to life. Nung pag-alis ni Papa, ang unang sulat na natanggap niya mula kay Mama ay ganito, Pa, umuwi ka na. Parang hindi ko kaya. Ang hirap ng magkakahiwalay tayo. So, hirap na hirap si Papa. Nahabag yung damdamin niya. Kasi kaliliitan namin. Ngayon, hindi siya agad nakapagpadala ng pera. After few months pa nakapagpadala. Ngayon, nakapagpadala na ng pera. Ngayon, ang sumunod ng ipinadala ni Mama, voice tape. Kasi ano nakakaalala ng voice tape? No? Ire-record mo yung boses mo sa tape at ipapadala para mapakinggan. So, nag-voice tape. Nung voice tape na yon, birthday ni Ellie. Birthday ni Ellie. Hello pa, andito kami ngayon, birthday ng anak mo, naghanda kami, dahil dun sa padala mo, nakapaghanda kami, masaya yung mga bata, at lahat naman kami, okay. Ngayon, tungkol naman dun sa napag-usapan natin, kung mga hanggang kailang ka dyan, tapusin mo muna yung kontrata, isa or mga dalawang kontrata, kasi mahirap buhay dito sa Pilipinas. Nag-iba na yung himig. Amen? Ganun talaga buhay eh. Totoo yon. And that is okay. Alam niyo kung ano nakakalungkot? Kapag mahalaga lang yung mahal sa buhay, dahil sa padala. Yung magkokontak ka lang, magkokontak ka dun sa supplier mo ng remittance, kokontakin mo lang, dahil magtatanong ka, sumweldo na ba? Kailan ka makakapagpadala? Oy, meron sana kaming kailangan, ganito. Yun lang yung tanging dahilan tuwing ikaw magme-message. Yun lang yung tanging dahilan tuwing ikaw kukontak. Dahil ngayon, hindi naman ikaw yung pinag-uusapan. No. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yung pinag-uusapan. Ano ang tingin mo dun sa mga tao na ganun? Ano tingin mo sa ganun tao? O ikaw na magsabi. Kung ano yung ganung klaseng tao. Yung tao kaya na yon ay nagpaparamdam ng pagpapahalaga dun sa nagpapadala ng pagpapala sa kanya? O ano lang kailangan niya? Ano lang kailangan niya? Kayo na sumagot. That is in our context. Pero alam nyo, yung sinasabi ko nung first Sunday, na parang ikaw lang din yan at ako, kapag ikaw ay tumatawag lamang sa Diyos, dahil may kailangan ka, dahil may problema ka, o meron kang hinihingi. Ngunit hindi ka tumatawag sa Diyos dahil mahal mo talaga siya at siya ang tunay mong kailangan sa buhay mo. Sabi mo sa iyong katabi, bago-bago tayo, kapatid. Mahiya ka naman. Amen? Tumawag tayo sa Panginoon kasi iparamdam na, alam nyo katulad ng mga mahal nyo sa buhay, yung wala kang kailangan, mga musta ka naman. Kamusta ka na dyan, Papa? Mag-I love you ka naman. Magpakita ka naman sa video call. Hello? Saan kayo ngayon? Yung hindi lamang dahil sa kailangan. Ganon din kay Lord. Na ang mahalaga si Lord, higit dun sa gusto mong hingin. Amen?
There are two types of prayer that are very important that we practice. Number one, yung ating personal prayer. Pangalawa, yung ating corporate prayer. Itong dalawa na to, parehong-parehong kailangan natin. Personal prayer, corporate prayer. Parehas ito makakatulong sa ating paglago, sa ating buhay pananampalataya. Personal prayer should be a consistent practice for everyone, every day. Nung Miyerkules, nagturo si Micah, there is this religion na mandatory ang 5 times prayer every day. Mandatory. Yung ating corporate prayer, ito yung magkakasama tayong dumadalangin sa Panginoon. Alam nyo, ang ginawa kong example dyan, noong September 21, maraming Pilipino nagsama-sama para magwelga, para magprotesta, para doon sa kanilang gustong mangyari. Ang corporate prayer ay para pong ganun. Kapag tayo ay nagsasama-sama upang hingin sa Panginoon yung ating mga dalangin, it also becomes a powerful prayer. Amen? Kaya sana po, sabi nga kung gusto mong makatulong sa pagbabago, sana sumama ka raw noong September 21. Ito naman, if you want to help upang yung mga hinihingi natin sa Panginoon every Wednesday sa ating midweek prayer meeting, kung gusto mong makatulong, umattend ka ng midweek prayer meeting. Amen? Huwag yung pag-worship night lang. Pag-worship night, excited madami kasi ang pupugi ng mga instrumentalist. Lalo yung keyboard. Pero lalo't higit dapat nandun tayo sa prayer. Umattend po tayo ng prayer meeting. Sa buong Bible, ang training na ipinakita na ginawa ni Jesus sa mga disciples is to teach them how to pray. Walang masyado about preaching. Walang masyado about other ministry. Pero ang nakita ko na tinuro ni Jesus mismo sa mga disciple, ganito dapat gawin ninyo, is how to pray. Nakasulat yung the Lord's Prayer in Matthew chapter 6. Alam niyo po ba yung the Lord's Prayer? Sa Tagalog, anong tawag natin doon? May title yun Ano? Ama namin. Amen? Yung panalangin ng Ama namin. Yun yung the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Memorize nga po natin yan. No? Yan yung the Lord's Prayer. Kasi nagsabi si Lord how to pray. Amen? Ngayon, yung buong Matthew chapter 6, yung verse 1 to 4, it talks about giving. Ano yung tamang pagbibigay? Tamang puso ng pagbibigay. Verses 5 to 15, it talks about prayer. Not only how to pray, but the condition of our hearts in prayer. In verse 16 to 18, it talks about fasting. In verses 19 to 24, it talks about investing our life. Saan ba dapat natin ini-invest ang buhay natin? Number 1, sinabi ng Panginoon doon, invest your life on heavenly things. At sa pagkatapos nito, Matthew chapter 6, verses 19 to 34, 34. 34 yan, 34 25 to 34. It talks about receiving. Kaya nandyan yung Matthew 6:33. Ano? Itong buong chapter 6, ang napansin ko rito, ito yung context ng economy ng ating spiritual life. Kung ano dapat yung ginagawa natin para yung ekonomiya ng ating spiritual life manatiling malakas at buhay. It talks about not only the right practice but also the right heart.
Kaya since ang ating last Sunday is for the topic of prayer, mag-concentrate tayo sa verses 5 to 15. Ngayon, ang napansin ko rito sa verse 5 to 15, the first verses from verse 5 to verse 8, it talks about the attitude towards prayer. Attitude towards prayer. Amen? What is the difference between attitude and behavior? Ano ang pagkakaiba ng attitude at behavior? Number 1, spelling. Magkaiba po na spelling yan, dalawa na yan. Ganito yan, ano? Vera believes that education is very important. Last night, Vera watched a Netflix series for 5 hours and fell asleep and forgot to review for the exams. Ano po dun yung attitude? Yung isang attitude niya doon, she believes education is important. Pero yung behavior, natulog. Nanood, napuyat. Sometimes, we have the right attitude, believing the right attitude, but behaving differently. Amen? Parang ganito rin eh. Sino nagmamahal sa kanilang mga magulang? Binibehave mo ba? Paano yung behavior mo towards them? Attitude, behavior. Okay? Ngayon, sinabi rito, ano ba yung attitude natin dapat towards prayer? In Matthew 5, sinabi rito, and when you pray, you must not be like the hypocrites. Pag sinabing hypocrites, fake. Pakita lang. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. Verse 6, but when you pray, go into your room and shut down the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask them. Ask Him. Ito po, yung sinasabi ng Panginoon kung ano dapat yung attitude ng ating puso sa pananalangin. The right attitude towards prayer. Alam niyo po, mas mahalaga sa Lord yung tunay na laman ng ating puso rather than the hype. Amen? Ano ba talaga laman? Naalala ko, meron akong napanood noon na movie kung saan merong anak ng isang billionaire, may isang billionaire, marami siyang anak, tas namatay siya. Nung siya namatay, ay antitindi ng speech ng mga anak. Bago ilibing, nag-speech sila. Tapos, pagarbuhan sila ng binigay na bulaklak. Pagkatapos, nung nailibing na, ang unang-una nilang hinanap yung abogado. Kasi, gusto nilang malaman ano yung nakalagay sa last will and testament. Pagkalibing na pagkalibing, yun na ang kanilang hinanap at hinabol. At sinabi, kailangan na natin tapusin niya ngayon, malaman na natin. Merong hype. No? Merong hype. Kaya lang, yung heart, hype din.
Joke yon. Sipin nyo na lang. At mababash ako. Yung heart sala, puro hype lang pala. Ano? Minsan, katulad nga, ang daming, akala mo, mahal na mahal ang bayan. Yung pala, kaya gustong-gustong mapapwesto. Napakalaki ng kickback. Kaya sabi nun ni Vico Soto, kapag yung politiko nakita ninyo, grabe gumasto sa kampanya, mag-isip ka na. Paano niya babawiin yun? Magkano lang sweldo niyan? Magkano lang ba sweldo? Presidente nga, magkano lang sweldo? 200, 300? 1,000 per month? Mas malaki pa sweldo ng ilang managers natin dito sa Pilipinas. We have managers that earns around 500,000 per month. Diyan merong salary range na 1 million per month? Mga executive? 1 million? Hindi, salary. Oo. Kahit yung yung mga CEO. Yun nga, mga ganon. Local. Pinakamalaki niya. Kasi ito ano yun niyo to bakit? Ang kapitan ng barko, especially oil, yung tanker, may kalahating milyon yan isang buwan. 500,000 isang buwan. Kapitan pa lang yun ng barko. Paano yung executives ng company? Tama po ba? Napakalaki. Tapos, itong mga to, susweldo lang ng 30, 50, 70, pero handang gumastos ng 300 million, 400 million. Puro hype. No? Puro hype. The Lord is interested. Alam niyo po, lahat po yan ay pananagutan sa Panginoon. Kaya sana, sa ating paglapit sa Diyos, hindi rin tayo puro hype. Tama yung heart. Amen? Number 1, nakita natin doon that prayer is not a show. We must cultivate sincerity. Sinabi kasi ron, do not be hypocrites. Katulad nung iba, na pag gusto nila nagpe-pray, nasa stage. Gusto magpe-pray, nasa stage. Gusto magpe-pray, na andon sa sentro. Pero wala naman sa kanilang puso. Kaya sila nagpe-pray para ipakita. Pastor, paano yung corporate prayer? That's a different matter, yung corporate prayer. Sabi ng Panginoong Yesus, kahit sa mga disciples, samahan niyo ako, mag-pray tayo. Sabi rin sa verse 5, when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues at the street corners, so that they may be seen by others. Kaya lang gustong gawin yung ganon, para magpakitang gilas, magpa-cute. Kaya minsan, yung iba magpe-pray lang, magpapabidyo pa. Nagbabasa ng Bible, magpapabidyo pa para i-post sa kanilang promotional content. But what about their real private lives in prayer? Ganon din po tayo. Ang nais ng Panginoon, our prayers should not be a show. It should not be a show. But there is one prayer that you should show.
your private prayers, pakita nyo talaga sa inyong mga anak habang bata. Ipakita natin sa ating mga anak habang bata na ikaw at ako bilang magulang nila talagang lumuluhod sa panalangin. Because sometimes, more is caught than taught. Mas maraming napupulot kaysa sa tinuturo. Nakita kasi yung magulang ko ganon, kaya nakuha. Ang problema minsan, tinuturo natin, hindi makita sa atin. Kaya kung meron man prayer that you will show it to your children. But not like these hypocrites. Kaya magpe-pray, gusto magpe-pray, maglilid, na andoon. Para masabi, uy, ang sipag naman nun mag-pray. Ang ano naman mag-pray nun? Ang lalim naman niya mag-pray. Prayer is not a show. Let us not be hypocrites. We must cultivate sincerity. Sa paglapit natin sa Panginoon, nandun yung ating sincerity, nandun yung ating humility. Amen? Kasi sino ka ba talaga? Sino ba ako? Para pahalagahan ng Diyos, para pakinggan. Sino kaya sa atin dito ngayon ang magbubuk ng appointment sa Malacanang bukas at i-entertain para pakinggan? Ngunit ang Diyos na may lalang ng langit at lupa handang makinig sa iyo. Napaka-valuable mo sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga mo sa Panginoon. Pangalawa, prayer is not a script. Sabi kasi sa verse 7, and when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Choose simplicity. Nung kinoment ni Micah, nung nagturo siya, sabi niya, napaiyak ako nung nag-pray tayo nung Sunday. Kasi nung nagpe-pray si pastor, parang nakikipag-usap lang sa tatay niya. Kasi mas dapat ganun lang tayo. Yung normal ka lang makipag-usap. Just pour out your heart. Choose simplicity. Sabi nga, alam niyo minsan kaya ka na may mental block. Sino nakaranas pinag-lead ng prayer na mental block? Sino nakaranas ng mental block? No? Pinag-lead ka ng prayer, mental block ka. Pagdating mo, ano pa nga ba sasabihin ko? Tapos nahihiya ka na sa mga tao. Nahihiya, ano ba yun? Ano ba yung sasabihin ko? Kasi nga minsan, ang daming gustong salita. Alam niyo, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, normal lang, normal. Hindi ko naman sa minamasama ito, no? Kaya lang, ang dami natin dagdag. Na parang hindi naman ganon ka. No? Magpe-pray para ipagpe-pray. Pakilid mo nga yung this for everyone, ha? Pinag-pray ka para sa pagkain. Bro, pakilid mo na, pasalamat tayo para sa pagkain. Pati yung sakit ng kapitbahay ng tiya mo na idamay doon sa prayer. Pinagpe-pray yung pagkain, Panginoon, yung pag-uwi po namin, ingatan mo po kami, yung mga mahal namin sa buhay, yung kasalanan po namin. Ang layo na no? Tapos minsan pati, ang daming empty words. Anong ang daming empty words? Panginoon, salamat po sa mga biyaya namin pagsasalo-saluhan na ito, Lord God, ay maging kalakasan po ng aming lupang katawan. Hindi minamasama, no? Okay lang kung nasanay ka ng ganun. Kaya, alam na ni Lord na lupang katawan yan. Maging kalakasan, kagalingan sa aming mga katawang lupa, katawang plastic nung iba.
Ang daming empty words. Panginoon, ikilos mo ang langit, ang lupa, ang hangin, at ang bawat bagay sa ilalim ng lupa. Ang dami mo sinasabi, brady. Nakaranas mo, magpe-pray para sa biyahe, magbabiyahe sila. Panginoon, ingatan niyo po ang aming sasakyan, ang bawat pyesa nito, ang manibela, ang brake, ang clutch, ang aming makakasabay sa aming unahan, likuran, kaliwa, kanan, at kung meron man mag-cut. At daming dagdag. Simple. Makipag-usap ka lang talaga kay Lord. Sinabi, magpasalamat ka sa pagkain. Pagpasalamat mo sa Kanya yung pagkain. Alam nyo, minsan, ba't humahaba yung prayer? No? Ba't humahaba? Pwedeng mahaba yung prayer, yet simple. Pwedeng mahaba, yet simple. Siguro pinakamatagal ko nang naging personal prayer is more than an hour. Almost 2. Personal prayer. Alam mo kung bakit? Kasi marami ka talagang gustong sabihin about certain topics. I'm praying for the school. I'm praying for the staff ng school. I'm praying for the church. Leaders of the church. Praying for the government. Alam mo yun, yung dami ng kailangan yung sabihin sa Panginoon. Pero hindi dumami, humaba, kasi ang haba ng script mo. At ang dami mong sinabing mga bagay-bagay na unrelated. Amen? Choose simplicity. Kaya po mga kapatid, ito rin iwasan natin yung manalangin ng scripted. Because prayer is your communication to God. If you will keep on reciting the same thing over and over and over, that is not prayer. Para ng pledge yun. Di ba? Araw-araw, ito, pakinggan niyo ito. Sinong natatandaan pa yung Panatang Makabayan? Dati araw-araw ginagawa mo yan, di ba? Araw-araw ito iba. Sinong aamin dito na yung araw na yon na pagbigkas mo ng Panatang Makabayan, nasa puso mo talaga? Nung mula nung nag-aral ka noon. Halos hindi. Pero kailangan nating i-recite. Para pag dumating yung araw na tayo'y meron ng pangunawa, baka sakali bumaon talaga sa iyong puso. Amen? Kaya lang, minsan, yun nga, sa araw-araw na buhay, marami, recitation lang ang nangyayari. Kaya yung prayer natin minsan sa Panginoon, parang recitation na lang. You are just reciting something. Bakit? Kasi scripted. But you are not communicating with God. Number 3, prayer is about the source. Ito po talaga yung tungkol sa Panginoon. Kaya tayo lumalapit. Babalik ako doon sa konteksto ng aking kwento ng OFW na nagpapadala ng remittance. Bakit ka ba talaga tumawag? Kaya ka ba talaga tumawag? Dahil sa sweldo? Dahil sa remittance? O dahil dun sa tao, sino or ano talaga ang kailangan mo? Amen? Sino talagang kailangan mo? Yung padala ba? O yung nagpadala? Tanungin mo katabi mo, sino talaga mas kailangan mo? Yung nagpadala o yung padala?
Uy, yung padala, dapat mapadala mo na. Balita ko, bababa raw yung palitan ng dollar. Claim God's sufficiency. Prayer is about the source. The problem with us, mas mahal na natin yung source or yung resource kaysa sa source. Mas mahalaga na sa atin yung resources kaysa doon sa source. Mga kapatid, wag naman laging kaya tayo dumadalangin o nagpapahalaga sa panalangin kasi kailangan mo lang ng resource. Sana kaya tayo mananalangin kasi mahalaga talaga sa atin yung source. Kung sa konteksto man natin ngayon, kaya ka mag-chat-chat, hindi dahil doon sa mga padala, hindi lang dahil doon sa mga kailangan mo. Kasi mahal mo yung nagpadala. Kasi inaalala mo yung nagpadala. Kasi gusto mong makausap yung nagpadala. Kaya sabi ko sa inyo, as I meditate on this, ang mas naunawaan ko, humility eh. Sino ka ba at sino ba ako sa Panginoon? Tapos tamad na tamad tayong tumawag sa Panginoon ng may tamang puso. In verses 9 up to 15, ito na yung nakasulat yung ama namin. Yung the Lord's Prayer. Alam ko naman, memorize nyo na yan. Tayo nga i-recite natin ngayon sa English, yung the Lord's Prayer. Wag itong ano natin kasi baka ibang version. Wag nyo nang basahin ha. Sabay-sabay tayo. Our Father. 1, 2, 3, go. Our Di ba memorize pa natin ano? Sabi ng Panginoon, ganito niya sinimulan. Ang sabi ng Panginoon, pray like this. Ganito daw manalangin. Pray like this. Tinuruan tayo ng Panginoon how to pray. How to pray. Ngayon, naturo ko na to dati. Papadaanan ko lang for everybody. Yung acts of prayer. Ano ba yung laman ng ating panalangin? Number 1, yung letter A, dapat sa ating prayer, merong adoration, merong praises. No? No? Kaya nga sinabi, Our Father who are in heaven, holy be your name. Naandun yung pagpupuri, naandun yung pagkilala sa Panginoon. Amen? Hindi yung pag-pray mo pa lang, unang-unang paglapit mo pa lang sa Panginoon, Panginoon, mapuputulan na po ako ng kuryente bukas. Kilalanin mo ang Diyos na iyong pinapanalanginan. Itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Purihin mo ang pangalan ng Panginoon. Kumbaga ganito, no? Nung ikaw ay magme-message dun sa mahal mo OFW, mahal mo sa buhay, yung mister mo nasa abroad. Hello, Papa. Kamusta ka na dyan? Okay ka ba dyan? Kamusta na ba yung Papa namin, Pogi? Hindi yung hindi ko sinasabing nambobola. But as we adore, you express the value of that person. You express the value of that person. You express how much you value God. Kaya mo siya pinupuri. Kaya mo siya sinasamba. Adoration. Sabi nga dun sa awit natin kanina, this is my desire. This is the greatest desire of my heart.
Andun yung adoration sa Panginoon. Ang isang laman din ng ating prayer, kailangan andun yung ating confession. Forgive us from our sins. Humingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan sa Panginoon. Lagi nating i-acknowledge as we come to God, Lord, baka may nagawa na naman po ako, patawarin mo po ako. And hindi lamang paghingi ng tawad, hingin na rin natin sa Panginoon na tulungan tayong mabago yung mga kasalanan na yun na nagagawa natin sa ating buhay. Confess. Sunod, magpasalamat naman tayo. Ito problema minsan. Every Wednesday, marami kaming natatanggap na prayer request. Pakipray po yung ganito, pakipray po yung ganito, pakipray po yung ganito. Ngayon, kapag yung prayer request na yon, answered prayer na, bihirang-bihira rin naman kami makarinig ng prayer ng pasasalamat. Pakisama po sa prayer, pasasalamat po sa Panginoon kasi answered prayer na po ako. Binigyan na po ako ng hanap buhay. Gumaling na po yung may sakit. Mapapansin mo, ganito, no? Yung prayer request, hanggat hindi pa answered prayer, makita mo minsan every week. Hanggat hindi pa answered prayer, 10 weeks na. 10 weeks bago nasagot, laging laman ng answer. Ngayon, pwedeng magpapasalamat yon. Salamat po sa Lord, answered prayer. Pero yung Thanksgiving, isa lang. Sa magpapasalamat. Alam nyo, ito yung sinasabi kong natutunan kong humility. Meron kang mga prayer request sa Lord, ang tagal mong pinag-pray, ang tagal mong pinag-pray, hanggang na-receive na, tinanggap mo na, tapos magpasalamat ka naman, thank you, Lord. And then, you totally forget about it. You totally forget about it. Yung ginawa ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka na magiging masyadong thankful. Naalala ko yung Ford Everest. Kasi, tinanong ako ni Papa talaga noon, ano bang bibili natin sa akin? Sabi ko, Ford Everest. Eh parang hindi namin kaya noon, pero talagang nag-provide din ng Lord. Tapos, up to now, that was 8 years ago, hanggang ako nagdadrive, tapos nararamdaman ko yung comfort. Panginoon, maraming salamat po dito sa binigay niyo sa sakit. Tapos minsan, nagdadrive ako, umuulan. Panginoon, maraming salamat po. Alam mo yun, yung hindi ka magpapasalamat sa Panginoon at aalalahanin yung kanyang naging kabutihan sa'yo, noon lang naibigay na sa'yo. Tapos nung parang naging normal na sa'yo, parang hindi mo na ina-acknowledge na yan ay mula sa Panginoon. Even those lives of people na pinagkaloob ng Panginoon sa'yo, hindi mo na ina-acknowledge at pinagpapasalamat sa Panginoon. That's why sabi ko nga sa inyo, ang mas natutunan ko dito sa topic na to ng prayer is humility. That is acknowledging God who God is. At tayo bilang tayo. Kasi masyado na tayong matalino at magaling, hindi na natin kinikilala kung gaano kalaki ang Diyos at kung gaano talaga tayo kaliit. When Steve Jobs was on his deathbed, sabi ni Steve Jobs,
Kahit ano palang accomplishment, no? Kahit gaano ka-great na yung pangalan mo, kahit gaano na pala karami yung pera mo, wala ka pala na talagang magagawa sa oras na ito na sabi niya, yung buong yaman mo, yung buong accomplishment mo, ni hindi kayang magdagdag ng isang oras sa buhay mo. Biglang na-humble down si Steve Jobs. 80s pa lang Steve Jobs na yan. Ang bigat na ng pangalan niyan, ang laki ng naging role ng kanyang company sa naging evolution ng technology not only for United States but all throughout the world. Pero sabi niya, lahat pala yun, baliwala. Naalala ko noon yung talagang sinabi ni Haring Solomon, everything becomes meaningless. Everything becomes meaningless. Hindi natin makita ang kalakihan ng Diyos. Alam niyo po, sa mga oras na ito, ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon na hindi na po natin na ipagpapasalamat sa Diyos. Ang mas nakikita na natin lagi, yung mga wala. Ang focus ng ating prayer, yung gusto natin makuha. Pero yung nakuha mo na, nalimutan mo na. Wala tayong respeto sa Diyos. Hindi natin makita yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kung gaano tayo gaano siya kalaki. And lastly, ito naman yung supplication. Yung ipagpapasalamat natin sa Diyos, ay hihingi na tayo sa Panginoon. Give us this day our daily bread. Ano daw hihingin? Daily bread. Because also in your prayers, in our prayers, ayaw ni Lord na tayo masyado nagwo-worry. Naalala mo yung sinabi ng Panginoon na yung mga alalahanin sa araw na ito ay sapat para sa araw na ito. Huwag niyong masyadong alalahanin ang bukas. Yung for today, what you can plan, yung kaya mo i-accomplish. Minsan sinasabi sa amin ng tatay namin, pag sobrang tagal na namin doon sa school, sa office, hindi nyo kayang tapusin, hindi nyo kayang ubusin ng trabaho. Hindi nyo kayang ubusin yan. Hingin natin sa Panginoon yung ating mga tunay na kinakailangan. So yan po yung dapat laman ng ating mga panalangin. Ang problema sa atin minsan, puro na tayo supplication. Ang hinihingi na lang natin lagi, supply. Yan na lang yung gusto ng prayer natin, puro supply. Pero yung thanksgiving, napakakunti. Yung adoration, halos wala. Sino ka ba at sino ba ako? Nalilimutan natin kung sino tayo sa mundong ito. So today, we have learned, or for this month, we have learned the acts of prayer, ito, for this Sunday then, and the attitude towards prayer. Sana po mga kapatid, mas maging prayerful pa tayo. Sabi nga kasi, a prayerful Christian is a powerful Christian. At sana din po, bukod sa ating personal prayer, lagi po tayong umattend ng ating corporate prayer. Kasi sinabi din, a prayerful church is a powerful church. Sinong gusto po ng ating ministry, itong Powerhouse Christian Fellowship, ay magamit pa ng Panginoon mightily upang umabot ng maraming taong nangangailangan, upang magpahayag ng salita ng Diyos sa mas malayo at malawak na kapamaraanan. Kung hindi ka man makatulong na ikaw yung preacher, or ikaw yung leader, or ikaw yung driver, or kung alam mo, isang pinaka-powerful na magagawa mo, tumulong ka sa prayer. Amen? Alam niyo po, ito yung ministry na hindi mo kailangan ng talent. Sa music team, kailangan medyo musically inclined ka eh.
Sa preaching, dapat medyo capable ka in public speaking. Sa leadership, dapat medyo gifted ka in management, in administration. Sa pagpapaganda, sa beautification, ganyan, dapat medyo maarte ka. Wala lahat. Pero alam mo, yung pinaka-powerful thing na pwede nating ipaglingkod sa Diyos requires 0 talent. Only your heart and your time. At magagamit ka na ng Panginoon mightily for the propagation of His ministry. Amen? So sana po umattend tayo. Sana tumulong tayo. Every Wednesday, 6:30 p.m. Hindi man tayo makatulong sa ibang ministry, sa ibang bagay. Ito, 0 talent. Oras lang at puso. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko, tayo mananalangin. Aming Diyos amang sumasalangit, maraming salamat po, Lord God, for the gift of prayer. Salamat po, Panginoon, binigyan mo kami ng kapasidad makatawag sa iyo. At sino nga po ba kami para pakinggan mo? Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, ng lahat ng bagay. Pero kami na maliliit na bagay lamang, gawa nga lang sa lupa, sa alabok. Pero pinapakinggan mo po kami. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Ikaw nagpapahalaga sa amin ng sobrang pagpapahalaga, nagmamahal sa amin ng sobrang pagmamahal. Patawarin mo po kami na sa kabila ng aming kaliitan at kawalan, hindi ka po namin masyadong pinahalagahan. Patawarin mo po kami. Ilapit mo pa po kami sa iyo. Na kami ay tumawag sa iyo sa bawat sandali ng aming buhay. Hindi lamang sa panahon na kami may kailangan o panahon na kami may problema. Kung hindi kami tumatawag at dumadalangin sa iyo kasi mahal ka namin at ikaw ang aming higit na kinakailangan. Ikaw, Panginoon, ang nakaalam ng sitwasyon ng bawat kapatid na naririto. Ng bawat tao na nakaririnig ng mensaheng ito, even online. Father, draw us all near to you, Father God. That our desire is you. That you will be the greater desire of our hearts, more than our needs, more than our wants. That in every prayer, we come to you because we want more of you. That you are the desire of our heart. We thank you. We give you praise. We give you glory. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen.